So ayun mga idol, magandang hapon po sa inyong lahat. Mga idol, sa mga interested po manood dito sa video na to, ito pong video yung gagawin natin is teardrop po ng ating GC Mag B2. Ayan. Ito yung unit natin mga idol. Babaklasin natin ito. Subukan natin linisan o tingnan kung ano yung mga factor na pwede niyang naging cause kung bakit siya humina mga idol. Then ito yung pakita ko sa inyo, yung kanyang output. Ayan, sa 18 to 19. So, hopefully makita nyo. Ayan, pag nakakita ko yan dyan na malinaw. So, nasa 1.8 output niya, pero yung velocity niya sa 17 inches is mababa po. So, gagawin natin dito, subukan natin mga idol, then tingnan natin yung, subukan natin patasin, o tingnan ko kung anong pwede natin gawin. Then, tingnan natin kung ano din yung cause kung bakit hindi siya nag-i-engage nung time na pinuputok natin ito. So, try din natin yan. Try ko buksan yung trigger assembly kung kaya. Kung hindi, baka i-load ko lang. So, sabi kasi ng iba, sabi ni Sir Alan Null, pag hinigpitan daw yung kanyang trigger assembly dun sa chassis o sa receiver mga idol, nangyayari yung minsan hindi pumuputok o hindi nakakasakit. So, minsan, hindi ata yun maganda. So, magkakaroon ka ng error doon, mga idol. Lalo na nung pumatok tayo, ang lalim na ng kalabit ko, hindi pa rin siya na-engage. So, parang mababali na yung kanyang trigger. So, anyways, subukan natin at titingnan natin yun, mga idol, kung anong problema niya. Then, baka kailangan lang natin linisan, i-lube o i-polish kung kailangan. Then, try natin mga idol, i-akyat yung kanyang regulator papunta sa at least 19 to 2,000. Try natin doon, baka nandun yung kanyang, kung kaya niya yun, bitawan. Kung kaya pa niya yun, paluin. So, hindi lang po CO2 yung nagkakaroon ng valve lock. Kahit po yung PCP, nagkakaroon din po siya ng valve lock. Then, susukatin ko din yung mga spring niya. Kasi just in case na kailangan ko palitan, yung kanyang spring mga idol, baka meron ako dito, papalitan ko siya, and para na din just in the future, sa future mga idol, kung just in case na medyo pangit na yung kanyang spring, pwede natin palitan. Lalo na yung sa hammer niya mga idol, nagkakaiba kasi yung hammer niya or yung trigger niya mga idol, baka mahanap ko pa yung sa Nimrod ko, baka kasya yun, alam ko malakas yun mga idol, baka yun ang isalpak natin dito, just in case lang mga idol. So, try natin, or may nabago dito sa loob. So, baka may pinalitan dito o what not mga idol. Tingnan natin yan. Then, at the same time, makikita natin dito sa video kung paano natin ito bubuksan. Andito naman si Sir Oscar Noble, mga idol, para supportan tayo pagbalik at pagbukas. Ayun mga idol, maraming salamat po pala kay Sir Oscar Noble. Ito na po yung regalo niya doon sa laruan ni Bunso. Ito, pula. Ayan. So, makikita natin ito mga idol na item. Pag gumawa tayo ng video nung sinasabing laser bore sight. Ayan. So, kung magtatanong kung paano gamitin yung laser bore sight at ano nga ba yun mga idol, dun sa video na yun gagawin natin yan. So, eto mga idol, binigay sa atin ni Sir Oscar Noble. Ayan. Thank you. Shoutout po. Ayan. Anyways, mga idol, subukan natin ito. Then, baka habulin ko yung 2,000 na lang siguro para gusto ko ma-compare siya dun sa unit ni Bunso. So, sa unit ni Bunso, mga idol, ito, ginagawa natin siya ng 2,000 output para mapitik natin siya at least kahit 980 sa slug siguro sa 24 inches. Pwede okay na yun sa akin. So, try natin yan kasi mayroon tayong slug galing kay Sir Sam or PSP slug, mga idol. Meron tayong slug na deep version, then yung standard version niya. Then yung dati natin na flat. So, try natin yun mga idol sa susunod ulit na video natin. Subukan natin yun dito mga idol, baka bukas ko gawin yun. Subukan natin yun. Meron lang akong slight issue dun mga idol sa kasi parang mali ata yung na-order ko kay Sir or na sabi ko kay Sir. Parang yung unit ko o yung rev lock ko is 217, hindi po 218. So, medyo masikip siya. Anyways, subukan natin yun mga idol. So, dito mga idol, tear down natin ito. Yung una-una ko dito nga alisin mga idol dito. Itong shroud, aalisin ko yan mga idol. So, hindi ko na ibabalik kasi bumabangga siya dito. So, hindi naman siya mga idol, hindi naman ganun kagandahan. Maingay pa din siya mga idol kahit may shroud, wala. Ganun din, same sound siya mga idol. Walang pagbabago dito. So, pampaporma lang po yan para makita ang medyo may kagandahan. Pero, anyways,
Eto, mga idol, tingnan natin to, yung binutas ko. Ayan, tingnan natin yan kung gaano nakalalim yung kanyang hammer adjustment. Then, i-empty natin ito at tingnan natin kung kaya natin to pala kasi. So, ito, na-test na natin to na ganitong output is 888 lang yung max velocity niya sa 17 inches. Then, sa 24 inches, 943 yung max velocity niya. Give or take, pag sinagat ko pa yun, mga nasa 960 lang. Pero, ganun pa din, masyadong mababa pa rin para sa akin. So, hindi po ako naghahanap ng malakas na unit, ano? Yung hinahanap ko dito, mas malayo lang po yung aking range para makapag-tune. Depende po sa gagamitin kong barrel. Kung alam nyo ako magkalikot, mga idol, kung kilala nyo ako, kung dati ka nang nanonood sa mga videos ko, mga idol, alam nyo yan. So, eto, try natin yung GC Mag. So, ayan, GC Mag 218, fade out. So, ayan, pagbigyan nyo na yung tunog ng ulan, ha? Wala tayong magawa. Buksan natin ito. Mayroon ako napansin sa wood. Ayan o. Basag. Basag siya. Oo, ang kita yan. Gaano nakalalim yung adjustment natin dito. So, umalis siya. Akala ko set ko ito. So, siguro nasobrahan ko yung lock nito. Tingnan na natin ito. Baka ito yung isang dahilan. Hindi na ito naikot eh. Okay, so siguro ito lock para hindi na ito gumalaw. Pero may itig siya dyan eh. May harang siya oh. Okay. Maliit lang. Yung spring niya, hindi kasya yung spring natin. Ito kaya ko alisin. Dito. So, ito sana yung malis natin. Oh. Hangin. Ang tigas. Ang tigas. Ang tigas niya.
Ayun. So, tank. Linisan din natin yan. So, ito yung lock niya para ma-adjust mo siya sa kanyang output. Try natin. Kung kasya ito. Ito. Maluwag. Ayun. Ito. Sumasabay. Dapat ko kontray natin dito. May, ayun. Okay. Yan. So, ayun. Okay na. Pero alisin muna natin to. So, ito. Alam ko naaalis to eh. Ayaw. Alam ko naaalis ito. Pero hindi ko alam paano. Pwede natin alisin ito dito. Alisin ko muna ito. So, lahat naman natin ito may acetal sa loob. Ayun. May mga ano naman siya. Actually, hindi ko naman kailangan ito alisin. Yung kailangan ko dito, ito sa loob. Yun o. So, naiiwan yung sa loob. Medyo delikado ito pag so, bola din siya, mga idol. Kailangan natin ito maalis dito sa loob. So, kaya siguro, ano. Pero yung disc niya, wala na dito. Ito lang yung disc niya, mga idol, sa loob. Subukan natin kung paano natin ito maalis. Kila lang to eh. Tingnan ko lang kung may inaapakan, ano, para at least alam natin kung saan tayo mag-grip. So, maliit lang naman yung butas niya doon. Subukan natin ito. Yan. Ayan. Ayan, no? So, damage na. Yung mga o-rings niya. Oh. Kinain na. Ayan, no? Kinain na siya. So, palitan natin yan. Then, linisan natin. Kulang ata kung ng lagayan. So, ito naman sa likod. Anim lang yung disc niya. Yan. So, yung o-ring niya nandito. So, wala naman itong bubuksan dyan. Ito. So, ito, para matanggal, palagay ko itong set screw dito sa loob. Tsaka ito. Buksan muna natin. Hindi kasi. Ito muna. Yan. So, ito yung rail. Yan na yan. Ano? Pero ito muna. Check din natin to. Malambot lang. Yan. So, may spring. Lakas ng spring nito.
Ang lakas ng spring yan. Ayan, mag-class. So, ito yung ayan, may kagat. Dinisan din natin to. May kagat to. Nice. Ito na lang. Ito muna unahin natin. Tingnan natin kung kaya. Nakikita sa camera. So, ayan. Nakikita naman. Yan muna yung unahin natin. Linisan. Then, balik natin. Tapos, subukan natin yung trigger assembly kung kaya natin baklasin. So, madali lang naman yan. Palitan natin ng O-ring, etc. So, stay tuned lang. Wala ako ng O-ring. Ayan, continuation tayo. Ito na sila, mga idol. So, ito, natanggal natin yung trigger. So, medyo matagal siya dito ilabas, pero okay lang. Hindi na natin yung kailangan. So, tinignan ko lang ito, mga idol. Oh. Ito yung part na bumababa. Yan. Pag nakapatong yan, nakakasa yan. Pag bumaba yan, kalabit na. So, ito lang yung nag-hold sa kanya. So, tingnan ko din kung may tama. Wala naman ako makita. Meron ako nakakita dito, yan, may dent siya. Dito sa gitna. So, dito. Yan, may dent siya dyan. Hindi ko alam kung normal yan. Kasi kung titignan ko dito, mga idol, dyan yung part kung saan siya kumakagat dito. So, hindi ko lang, kasi walang marka, oh. Yan ang kagandahan dyan, walang marka. Tingnan nyo, may tama na din. So, kasi nga, sagad siya. So, ito yung spring niya. Masyadong malakas. Okay lang. Maliit pero malakas. Pero ito, sobrang lakas din. So, pwede natin yan palitan. Ito yung tumutulak dito. Nakakanyan yan. So, yung assembly nito, ganyan. Tapos ito naman, papalitan natin to ng O-ring. Dito, oh. Nakalimutan ko yung caliper ko. So, para masukat natin yung O-ring na tama dyan. Ito naman yung kanyang valve assembly. O, ang tawag nito? Valve assembly niya. So, meron siya ditong dimple. Para dun sa set screw niya. So, hindi po siya threaded. Salpak siya. So, ganda dyan, salpak. Dito siya palagay. Dyan, papunta dito. So, meron siya dito set screw. So, linisan natin yan lahat. Tapos palitan natin ang O-ring. Ito, hindi ko natatanggal. Alam ko kaya ito tanggalin dito. Pero hindi ko siya matanggal. So, may titingnan lang ako. So, dito, palagay ko kasya dito yung ibang reg. Try natin. So, try natin ito na adjustable natin kung sumalpak siya dito sa thread. Hindi ko. Ay, hindi. Hindi pwede. Hindi kasya. Oh, well. Yeah, palitan natin yan. 14 mm siya. 14 by 2. Makapal. Yun ang problema. Parang wala akong ito. Yan. Ayan, oh. Ayun. Buti na lang. May sumakto. Ayan. Okay na yan. Dito. Balikan rin natin. Dalawa.
malinis. Okay, balik natin. Ito, una ata. Linisan na lang. Ito, dagdag pa ito eh. Pero ito papalitan ko ito. Tigas nito. Pwede ko ito palitan o bawasan? O sir, gamit ko na natin. Ang dami.
Ito. Wow. So, mababa. Dito yan. Tara. Ito muna. So, wala naman ako nakikitang issue dito bakit ayaw pumutok. Pero, kasi ito may manid lang na spring. Handle lang ito. Trigger. Pagdulas niyan dyan, bibigay na yan.
So, ayan. Buo na. So, kakargahan ko lang ito. Naset ko na yung 2,000. Kanina nahirapan ako kasi ito umaakyat ng 3K. So, sabi ko, baka may mali sa ginawa ko dun sa O-ring. So, wala naman pala. Yan nangyari mga idol. Nung binuksan ko yung regulator dito, so napasobra. Yung ginawa ko, pinihitan ko papasok ng 2 ikot. Tapos yung output niya bumaba. So, ayun, dinahandahan ko na hanggang 2,000. Pero, medyo pagpataas mga idol, maluwang siya. Parang 1/4 ng ikot mga idol. Unti lang yung inaangat niya dito sa output niya. So, ito mga idol, nalagay ko na sa 2,000 pero wala pang laman. Kakabalik ko lang ng tangke. So, try natin. Kasi linagay ko na to eh. So, sige, try natin. Alisin ko ulit ito. Pakita ko sa inyo mga idol. Para at least alam natin yung result mga idol ng ating ginawa. So, yan. So, eto, naayos ko na din. Meron talaga ako ditong problema kasi pag inaalis ko yung laman, pinuputok ko ito, minsan hindi nag-i-engage. So, lininis ko lang ulit, tapos inayos ko. Palagay ko mga idol, yung part dito na steel, na tinutulak nito ay tumutulak dito sa hammer. So, yung guide ng spring, masyadong fit dito sa loob niya, sa chamber. Sa daanan niya mga idol, masyado siyang fit. Kaya siguro ang tawag nito, napipigilan niya mga idol minsan na pumitik yung spring. So, lagay ko lang itong silencer. Yan, pakahaba. Tingnan niyo yung CF. So, lagay lang natin. Yan. Try natin So, yung gagamitin natin itong fill port. Hopefully, hindi ko na magalaw. Kasi, mahirap ito. Alalayan yung pag inalis mo ito, dito. Yan. Tapos, pag hihigpitan mo, kailangan, Yan. So, tingnan natin yung output So, pinarehas ko na lang dun sa unit natin. Tapos, yung spring niya, sa valve, pinalitan ko din ng sa payong lang. So, masyado kasing matigas yun mga idol. Pag mataas na yung output mo, hindi kaya nun bumuka. So, try natin to. Pero pag hindi ito lumakas, ganun pa rin siya. So, wala tayong magagawa. Ganyan talaga siguro yan. Pero, lalakas to mga idol. Yan o. So, open yung ating tank. So, 2,000 output siya. Bleed natin. Lapit natin sa inyo. Yan. So, lumabas na dito. So, bumabalik siya. Ayun, may naiiwan. At, yun lang. Di ko alam kung saan ito. Kaya pala. Dito mga idol, kaya bumalik. So, kaya bumalik kasi ito. Yan o. Yun o. So, kaya bumalik. Pero anyways, nasa 2,000 na tayo mga idol na output. Okay na yan. So, bubuuhin ko na lang ito. Kakarga ko na lang yung ating tank. So, nalaglag ko lang yung Okay lang yan. Yan talaga yan pag mga So, fill ko lang ito. Tapos dito. So, yan. Okay na din. Ayan. Okay na yan. Hopefully, hindi na natin ma-encounter yung nag-stack up. Wait lang. Alisin ko ito. Sa gabal ito eh. Nabangga. Yeah.
So, parang gusto ko ito dito sa kabila. Kasi kabilaan naman yan eh. Para bagay, parehas na silang dalawa. Ganyan. Para sa kabila yung ano. Alignment niya, okay na. Ito, okay na. Ito, okay na din ito. Kaya uurong ko lang yung barrel. At hindi pa na isagat. So, ihiga ko lang siya dyan. So, isang tip, pag gumagalaw kayo ng regulator, so katulad dito, kakargahan ko lang ito mga idol ng 3,000. Tapos, isisit natin ito for 1 day. So, hindi natin ito gagalawin for 1 day. Titingnan natin, monitor natin yung output. Pero pag umakyat yung output, bibleed ulit natin. Ayusin natin yan. Kasi may creep yan eventually. So, pag hindi na umakyat yung inyong output, okay na yan. So, kalimitan mga idol para nangyayari sa atin mga idol, nagkakaroon tayo ng creep. Kasi pag nag-ayos tayo nitong regulator, ginalaw natin yung regulator, nag-set tayo ng bagong output na hindi naman po adjustable. So, ang nangyayari dyan, hindi pa po nakasettle yung inyong disk. So, mangyayari dyan, magkikreep yan. Ipuputok na ipuputok, uubusin, tapos kakargan, tapos sasabihin, hindi naman ano. Kaya hindi po nagiging stable yung inyong regulator. Kasi dahil dyan. So, kailangan natin patience. Pag ginalaw natin yung regulator, pag hindi adjustable mga idol na externally adjustable, kahit kaya yung external adjustable mga idol, hahanapin ko lang yung peak niya or ano, mamarkahan ko siya dito ng tape para makita ko kung asan na po yung kanyang output, dahil saka ko siya ipapahinga. Pero babaklasin ko ulit yan. Linisan ko, tapos ilalagay ko siya doon. Ayan. So, ito. Ayan. Okay. So, magkaparas na sila ng dalawa nating laruan, 2,000. So, ngayon pwede na natin silang ipagkumpara. Halos pares naman sila ng regulator, yung design, o yung para sila fast recovery, pareha sila design. So, tayo natin i-compare. Yung velocity, so, pinalitan ko yung valve spring. Yung hammer, hindi ko ginalaw at wala akong magandang hammer spring para dyan. So, kukuha tayo ng ganito. Bibili ako ng ganito na singlaki niyan para mapalitan natin yung kanyang spring sa hammer. So, parang nag-i-stack up siya o kulang siya sa pwersa. Try natin yan. Kung kaya natin baguhin. So, 8 mm yung hammer spring niya. Idol. So, anyways, ayan. Mga idol, so natapos din ako magbuting-ting. So talagang yan ako yung regulator natin talagang ginawa ko ng paraan kasi nahilo ako. Tapos na sana ako kaso umaakit siya ng 3,000. So nangyari, kala ko sira. So tingnan ko yung O-ring, okay naman. So ginawa ko, binabaan ko yung output niya. So paglagay ko ng hangin, yun na, nakita ko mababa na. So inalis ko ulit yung hangin. In-estimate ko lang isang ikot, tapos kinargahan ko ulit, pero mabagal siya mga idol. Sa isang ikot, galing sa 1,000, parang 500 PSI lang yung binigtag niya. So, mas maganda yon kasi dahan-dahan mo siyang inaakit, dahan-dahan mo siyang mapipitik. Lalo na sa mga digital gauge, kung naka-digital gauge ito, mas madali natin makikita yon. Pero estimate lang tayo sa analog gauge. So, nasa 3,000 PSI na siya sa analog gauge mga idol. 2,000 PSI pala, sorry. So, ito, 2,000 din yan.
So yan, naka 2,000 din ito. So itong kay Bunso, sinisettle ko pa lang. So mamaya, alisin ko na din yan. At ilalaro natin yan. Kung nakita nyo, nakasalpak yung AC natin. Kasi ipuputo ko yan gamit yung slug. So, eto, tatry ko din ito kung ilan yung lowest velocity and maximum velocity nito sa 2,000 PSI output. So, pero pinalitan natin yung valve. Tandaan nyo, pinalitan natin yung valve. Yung valve natin, yung lambot ng valve natin, parehas na po silang dalawa. So, hindi natin kaya maging identical kasi yung plenum talaga ng isa is napakalaki. Pero ito, maliit lang. So, tingnan natin kung ilan yung kaya nitong gawin o na power. So, expected ko kaya na nito pumalo at least mga idol dito sa 17 inches barrel mga idol. At least mga rounding 950. Kaya na natin yan. So, hopefully. Pag hindi pa, so kakailangan natin palitan yung ating hammer spring. So, wala na akong gagalawin sa mga butas. Doon lang ako maglalaro sa dalawang spring. So, tatabi ko na lang yung mga standard, yung spring niya talaga. Then, papalitan natin yung hammer ng Misumi ito kasi hindi naman to Misumi type lang ito na gamit ko. Ganito yung haba ng spring na gamit ko, mga idol. Ganyan lang kahaba. So, yung spring yan. So, ito mga idol, parang Misumi lang. Blue color, sabi nila malambot ito. Pero napaka-persa nito mga idol. Yung nagustuhan ko dyan, mapersa siya kahit malambot. So, bibili na ako noon, just in case na hindi pa nito kaya. Pero pag kaya rin nito, gusto ako dyan. So, ayun, maraming salamat sa nanonood. Sana, may natutunan tayo dito or kahit pa paano yung pagbaklas ng GC Mag mga idol nakuha nyo na rin mga idol. So, ayan. So, yung laruan natin talagang kakalikutin niya. Ayun. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang dito lang. Take care. God bless. Peace out.